Si Prinsipe Bayaya at ang maywaga niyang kabayo. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, nanganak ang reyna sa payapang kahariang yon ng kambal na lalaki. Isang selebrasyon ang nagaganap noon sa bulwagan habang nasa digmaan naman ang mahal na hari. Mabilis namang kumalat ang balita. Habang lumalaki ang kambal, nakikitang mas matapang ang panganay sa dalawa at mas madalas na naglalaro ito sa labas. Samantalang ang kapatid naman nito, mas gustong maglaro sa loob ng palasyo. Palagi siyang kasama ng kanyang ina at lumalabas lang siya kung kasama niya ito papunta sa hardin. Dahil dito, naging paborito ng ina ang kanyang bunso. Sino mas matanda sa kanilang dalawa, mahal? Alam ng reyna na kaya ito nagtatanong dahil ang panganay nila ang magiging tagapagmana ng trono. Kung ganon, kapag nasa tamang edad ka na, ikaw na ang susunod na magiging hari. Nagsawa naman si Will sa palagi niyang naririnig. Inilabas niya ang lahat ng hinanakit niya sa kanyang kabayo. Gusto kong malibot ang mundo at makipagsapalaran. Dito, palagi nilang pagiging hari ng kapatid ko ang pinag-uusapan. Namangha ang prinsipe nang bigla na lang. Dahil hindi ka na masaya dito, makipagsapalaran ka na sa labas. Nakipag-usap na parang tao sa kanya ang kanyang kabayo. Nakakapagsalita ka pala. Huwag ka na magtanong, hindi ko pwedeng sabihin. Magiging kaibigan mo ako at tagapayo kung susundin mo ako. Huwag kang aalis nang walang pahintulot ng iyong ama. Wala kang isasama at dadaling ibang kabayo maliban sa akin. Sige na po, ama. Pumayag na po kayo. Nagmamakaawa at nakiusap ang prinsipe sa kanyang ama. Pero masakit para sa hari na umalis ang kanyang anak. Kaya naman ayaw niya itong payagan. Matapos ang ilang paliwanagan mula sa reyna, pumayag na rin ang hari. Pero gusto pa rin ng hari na umalis ang prinsipeng may aagapay sa kanyang tabi. Nagpahanda siya ng napakaraming kawal at kabayo. Bakit napakarami ko naman po yatang kasama, ama? Bigyan niyo na lang po ako ng pera at maglalakbay ako kasama ng kabayo ko. At kinailangan na naman ng prinsipeng makipagtalo at makipag-usap hanggang sa mapapayag niya rin ang ama sa balak niya. Pakiusap, anak. Umuwi ka matapos ng isang taon o kahit di pa alam mo man lang ang kinaroroonan mo. Opo, ina. Paalam na po sa inyong lahat. Kamangha-mangha ang bilis na ipinamalas ng kabayo sa kabila ng katandaan nito. Yun ay dahil hindi kasi itong ordinaryong kabayo. Para bang hindi ito tumatanda. Malambot pa ang mga balahibo nito. Matitibay ang mga binti. Kahit gaano pa kalayo ang paglalakbay, maliksi pa rin ang kabayo. Tayo na bisitahin natin ang lugar na yun. Oo naman. Pupunta kang mag-isa sa Karatig Bayan at magpapanggap kang hindi nakapagsasalita. Ha? Ano? Hindi ba pwedeng maging makisig na dayuhan na lang? Hindi mo pwedeng ipagkanulo ang sarili mo. Pumunta ka sa hari sa ganoong balat kayo para papasukin ka niya. Kapag may kailangan ka, pumunta ka lang sa batong to. Kumato ka ng 3 beses at bubukas ito. O sige na. Magbabalat kayo na ako. Nagpakilala nga ang prinsipe sa hari. Naglagay siya ng benda sa isang mata at ginawang maputla ang sarili bilang balat kayo. Nabagbag naman ang hari sa kaawa-awang lagay ng prinsipe. Dahil sa awa ng hari sa kanyang pagkapipe, kinupkup siya nito sa serbisyo. Pinatunayan naman ng prinsipeng mahusay siya. Hindi nagtagal, ibinigay na ng hari sa kanya ang pamamahala ng sambahayan. Nakikipag-usap siya sa tagasilbi at naging tagapayo ng hari. Dahil sa paggawa niya ng iba't ibang bagay, nalibot na niya ang buong kastilyo. Nagustuhan siya ng lahat ng taga-roon at tinawag siyang Bayaya dahil yun lang ang tunog na kaya niyang gawin. Bayaya! May 3 anak na babae ang hari. Pare-pareho silang magaganda.
Si Zdobina ang panganay, si Budinka ang pangalawa at si Slavina ang bunso. Gustong-gusto silang kasama ng prinsipe. Kahit nakabalat kayo siyang pipi at hindi kagwapuhan, wala namang pagtutol ang hari sa pagsama ng mga anak niya kay Bayaya. Gustong-gusto nila ang prinsipe at isinasama nila ito saan man magpunta. At ganoon rin naman sa kanila ang prinsipe. Pero mas nahulog ang loob niya sa bunso, si Slavina. Makikitang mas angat sa iba ang pakikitungo niya rito. Mas maganda ang koronang bulaklak para kay Slavina kaysa sa dalawa niyang kapatid. Tinutukso tuloy si Slavina ng mga kapatid niya. Pero hindi niya alintana ang mga birong yon at ang labis na atisyong binibigay sa kanya ni Bayaya. Isang araw, nakita ni Bayayang malungkot ang hari. Tinanong niya kung ano ang problema nito sa pamamagitan ng pagsisenyas. Hindi ko pa ba nasasabi sa iyo, iho? Ang masamang pangitaing kakaharapin ng ating kaharian. Ilang taon na ang lumipas, may napadpad na 3 dragon rito. Lumapag sila sa isang malaking batong malapit rito. May 9 na ulo ang una. May 18 naman ang ikalawa. May 27 ulo naman ang ikatlo. Sinira nila ang bansang ito, inubos ang mga baka at pumatay ng mga tao. Inatake ng mga dragon ang syudad. Sinunod ang lahat. Para lang humupa sila, naglalagay kami ng pagkain sa labas ng darangkahan. Pero hindi nagtagal, kami naman ang nagutom. Dahil sa pagkadesperado, ipinatawag ko matalinong matandang babae sa bulwagan at tinanong siya kung meron pa bang ibang paraan para mapuksa ang halimaw na ito sa lupain namin. At yun na nga, ang may pangako lang namin na iaalay sa kanila ang 3 kong mga anak kapag nagdalaga na sila. Wala akong magawa. Noong panahong yon, mga bata pa ang anak ko. Kaya iniligtas ko ang aking kaharian at ipinangako ko sa mga dragon ang mga anak ko. Namatay ang mahal kong reyna sa kalungkutan, samantalang lumaki ang mga anak kong walang malay sa kapalaran nila. Nang maitakda ang kasunduan, lumipad na ang mga dragon at wala na kaming narinig na anumang balita pa. Mula noon, hanggang sa isang gabi, may kumalat na balitang nagbalik na mga dragon sa dating batong tinuluyan nila at muli na namang nagbanta ang mga ito. Kaya bukas, kailangan kong isakripisyo sa kanila ang anak kong panganay. Sa susunod na araw, ang pangalawa ko namang anak at ang bunso ko. Pagkatapos maiiwan na lamang akong malungkot at nag-iisa rito sa palasyo na walang-wala. Ikinuwento ni Bayaya sa kanyang kabayo ang tungkol sa hari at sa 3 prinsesa. Alam ko, kaya talaga kita dinala rito para iligtas mo ang buhay ng 3 prinsesa. Hindi ko maintindihan. Ito ang tadhana mo. Bukas na bukas ng umaga, bumalik ka rito at sasabihin ko ang dapat mong gawin. Naku, maraming salamat sa iyo. Napuno ng saya si Bayaya. Kinailangan niyang ingatan muna ang mukha niya para hindi masira ang balat kayo niya. Itaas mo ang bato sa ilalim ng tulugan ko at kunin mo kung ano makikita mo. Para sa'yo ang 3 kasuotang yan. Pero sa ngayon, isuot mo muna ang pula. Pero, hindi naman ako kabalyero. Huwag kang matakot. Patayin mo ang halimaw. Magtiwala ka sa iyong espada at tandaan mo, huwag kang bababa sa akin. Lumayo ka! Naku, kailangan natin makabalik sa palasyo. Agad-agad! Para ipaalam kayo ang balita.
Bukas ako na ang sunod. Hindi ko alam kung darating din ang kabalyerong yun para sa akin. Kahit takot na takot pa rin sila sa magiging kapalaran nila, nagkaroon pa rin sila ng pag-asa. Nagagawa pa rin silang patawanin ni Prinsipe Bayaya. Masayang nagsasayaw si Bayaya sa harap nila. Tiniyak niya sa dalawang magkapatid na wala ring mangyayaring masama sa kanila. Nandito na siya! Dumating muli si Bayaya bilang estrangherong kabalyero. At ngayon, nakaputi naman siya. Sinunggaban niya ang dragong may 18 ulo. Matapos ang magiting na pakikipaglaban, napatay niya ito. Panibagong laban at panibagong tagumpay ito para kay Prinsipe Bayaya. Papalayuin ka niya para hindi mo siya makausap hanggang sa makaalis siya. Bukas, kapag iniligtas niya ako, luluhod ako sa harapan niya. Bago pa siya makaalis at hindi ako tatayo hanggat hindi siya pumapayag na sumama dito sa palasyo. Ano yun, Bayaya? Oo. Bukas aalis tayong lahat para makilala ang misteryosong kabalyerong ito. Hindi silang kayang tanggihan ni Bayaya, lalong-lalo na si Slavina na luluhod pa sa kanya. Na tila ba nagmamakaawa gayon din ay umahanga sa kanya. Natunaw ang puso ng prinsipe at handa na siyang gawin ang anumang sasabihin ni Slavina. Bakit mo ginawa yun? Hindi nila dapat malaman ang tunay mong pagkatao. Nadismaya ng husto si Slavina at ang hari sa mabilis na pag-alis ng kabalyerong nagligtas sa kanila. Pero napalitan naman agad ito ng kasiyahan nang makabalik sila ng ligtas sa kastilyo. Hindi pa man din nagtatagal, nakatanggap na agad ang hari ng bantang pagsalakay. Agad na nag-utos ng hari para tipunin ang mga maharlika sa ibang lupain. Nagsidatingan nga ang mga magigiting na maharlika para sa hari. Nang dumating sila, ipinangako ng hari na pakakasalan nila sinuman sa 3 niyang anak bilang kapalit sa kanilang suporta. Nahikayat nga ang mga binatang maharlika na makiisa at ibigay ang kanilang katapatan sa hari. Nagmadali silang umuwi para tipunin naman ang kubo nila. Nagkatipon na ang mga hukbo at hindi naglaon, handa na ang hari para sa digmaan. Pinamunuan ng hari ang kanyang hukbo sa labanan. Ipinagkatiwala niya naman kay Bayaya ang lahat ng katungkulan sa palasyo maging ang kaligtasan ng 3 prinsesa. Matapat niyang tinupad ang kanyang tungkulin, ang pag-aasikaso sa palasyo at ang pagpaplano sa paglilibangan ng mga prinsesa para makalimutan nila ang problema. Isang araw biglang nagkasakit si Prinsipe Bayaya. Pero sa halip na kumonsulta sa doktor, mas pinili niyang magpunta sa bukirin at maghanap ng mga halamang gamot. Natawa naman sa kanya ang mga prinsesa pero hinayaan din siyang umalis. Wala nang inaksayang oras ang kabayo. Humihina na ang hukbo ng hari. At bukas din malalaman nila ang kanilang kapalaran. Isuot mo ang puting baluti. Kunin mo ang espada at aalis na tayo. Matindi ang naging pakikipaglaban ni Bayaya. Sa pagdating ni Bayaya, nagkaroon ng pag-asa ang kanyang mga kasamahan. Nagsama-sama silang lahat at buong tapang na lumaban hanggang sa natalo rin nila ang mga katunggali at ipinagbunyi ang kanilang pagkapanalo. Pakiusap, magiting na kabalyero, iniimbitahan kitang sumama sa aming salo-salo mamaya. Salamat po kamahalan, pero hindi po maaari. Nang mabalitaan ng mga prinsesa na muling nagpakita ang kabalyero at iniligtas sila, hindi na nila ginusto pang magpakasal sa mga maharlika. Iniisip nilang gusto ng kabalyero ang isa sa kanila. Mga kasama't kapanalig, ipinangako ko sa inyo na pakakasal ang aking mga anak sa mga tutulong sa akin sa labanan. Ibinigay inyong lahat ang inyong pagsuporta. Karapat dapat ang sinuman sa inyong pakasalan ang aking mga anak. Pero alam niyo naman, 3 lang naman ang anak ko. At para makapagdesisyon sila kung sino ang pakakasalan nilang 3,
iminumungkahi kong pumila kayong lahat sa may hardin. Maghahagis naman ang aking mga anak ng tig-iisang gintong mansanas mula sa balkonahe. At pakakasal ang isang prinsesa sa kung kanino man gumulong ang gintong mansanas. Nang gabing yun, nagdiwang ang lahat. Ngunit nanatili lang si Slavina sa kanyang silid ni ayaw nitong magpakita sa mga bisita. Hinatid naman ng kabayo ang kanyang amo sa huling pagkakataon. Nang marating nila ang palasyo, bumaba na si Bayaya. Hinalikan niya ang matalik niyang kaibigan at nagpaalam. Naglaho naman ang munting kabayo. Nais po kayo makausap ni Bayaya, kamahalan. Bakit tinataguan mo yata ang mapapangasawa mo? Galit ka ba sa akin? Hindi naman ikaw ang mapapangasawa ko. Bayaya ang pangalan niya. Pero, ako si Bayaya. Ako yung piping nagbigay sa iyo ng koronang bulaklak, ang kabalyerong nagligtas sa iyo at sa mga kapatid mo at ang tumulong sa iyong ama sa digmaan. Ito, tingnan mo, kapiraso ng kapa ng iyong ama na tinali niya sa sugatan kong paa. Nang maliwanagan ang lahat, nagpunyi naman ang hari. Masayang-masaya ang mga bisita. Pero dahil sa selos, nagkatingin na naman ang magkapatid na si Dubina at Budingka. Matapos ang kasal, dinala ni Bayaya si Slavina sa kanilang kaharian. Nang marating nila ang bayan ni Bayaya, nagala ang lahat sa kanyang pagbabalik dahil matagal nang inakala ng lahat na patay na ang prinsipe. Ilang panahon ang lumipas at minana ni Bayaya ang korona ng kaharian. Namuhay sila ng matagal at masagana. Masayang-masaya siyang kasama ang kanyang asawa.